ating pong ulat panahon. Lumakas pa ang bagyong Krising habang unti-unting lumalapit nga sa Hilagang Luzon. Sa pagbabantay po ng Pag-asa, isa ng tropical storm ang bagyong Krising na huli pong namataan sa layong 335 kilometers silangan ng Etiague dyan sa Isabela. Ito may lakas ng hanging aabot sa 65 kilometers per hour at pagbuksong hanggang 80 kph. Ito'y kumikilos ng pahilagang kanluran sa layong 20 kph o sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa forecast ng Pag-asa, inaasahan po ito'y tatama sa kalupaan sa Cagayan o Babuyan Islands mamayang hapon o gabi. Sa ngayon po nakataas na ang signal number 2 sa Batanes, Cagayan, Babuyan Island, northern at eastern portion po ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga at Abra, Ilocos Norte at northern portion po naman ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa lalabing bahagi po ng Isabela, Abra, Kalinga, Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Habang signal number 1 pa rin sa lalabing bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, northern portion po ng Pangasinan, Aurora, northeastern portion po ng Nueva Ecija at maging sa Polillo Island, Camarines Norte, Catanduanes, northeastern portion po din ng Camarines Sur. Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil pa rin sa epekto ni Bagyong Krising. Sa NCR, walang pasok sa lahat po ng antas sa Mandaluyong, Marikina, Pasay, Pateros, San Juan, Taguig City at maging sa Valenzuela. Suspended din ang klase sa Caloocan, Las Piñas, Malabon, Muntinlupa at maging sa Parañaque. All levels din na walang pasok sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Dagupan City at ilang parte ng Pangasinan. Wala din pong pasok ngayon sa ilang bayan po sa Cagayan tulad ng Claveria, Santa Ana, Abulog at Gonzaga. Wala din pong klase ngayon sa lahat ng antas sa Hermosa, Bataan, sa mga bayan po ng Kalumpit, Norsagaray, Ubando, Pandi at Pulilan sa Bulacan. Wala din pong klase ngayon all levels sa buong lalawigan po ng Cavite, Batangas at Rizal, maging sa ilang bahagi po ng Occidental Mindoro at sa lungsod ng Naga. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Valderrama, Antiques, Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Zamboanga City at ilang lugar sa Negros Occidental. Preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa Pasig, Laguna at Quezon, maging sa May Kawayan, San Jose del Monte, Malolos at sa Santa Maria sa Bulacan. Hanggang senior high school din ang suspensyon ng klase sa Baguio City, Labrador, Pangasinan, Iloilo at sa ilang bayan ng Cagayan, Camarines Norte at maging sa Antique. Sa Abra mga kapatid, preschool lamang ang walang klase ngayong araw. Samantala po sa ilang pang mga tampok na balita, 4 na sakong posibleng may laman daw buto ng tao ang nakuha po naman kahapon sa Lawa ng Taal. Ayon po sa Justice Department, ang mga sakong nakuha ay naglalaman daw ng ribs o tadyang ng tao. Dinala po sa tanggapan ng Philippine Coast Guard ang nakuhang mga sako. Ito po ibibigay naman ng PCG sa PNP Forensic Services diyan po sa Batangas at saka po dadalhin sa Campo Ikrame. 5 sako po ang naunang nakuha mula sa Taal Lake nitong mga nagdaang araw. Nasa 9 na pong buto ang nadiskubre pero 6 pa lamang ang nakukumpirmang buto nga daw po ng tao. Dahil sa isang linggo na po ang search and retrieval operation sa Taal, pinag-isipan rin po ng bayan ng Laurel ang pagdedeklara nga ng state of calamity dahil nga daw po sa malaki na ngayon ang lugi ng mga mangingisda dahil sa tumutumal ang bentahan ng isda sa kanilang bayan. Sa gitna po naman ng sinasabing search and retrieval operations, biglang nag-aalboruto ngayon ang Bulkang Taal pasado alas 3 ng hapon kahapon. At ayon po sa PHIVOLCS, phreatic eruption ang nangyari sa Taal Volcano. Posible naman daw konektado sa isabong ang nahukay na 3 kalansay dyan po sa sementeryo sa Laurel sa Batangas. Taong 2020 pa raw nang unang natagpuan sa Taal Lake ang 3 bangkay. Wala raw nag-claim sa mga ito kaya ipinalibing sa sementeryo. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, 2 lalaki at 1 babae ang nahukay na mga bangkay. Nasabi raw ni Julie Dondon Patidongan na may dinukot sila noong 2020 na babaeng buntis sa Lipa, Batangas. Nagtugma raw ito sa isang police report noong 2020 na may 1 babaeng nawawala. Kaya titignan daw ng DOJ kung siyang babaeng nahukay sa sementeryo. Samantala pa rin, wala pa hong natatanggap daw na anumang pong komunikasyon ang Malacanang tungkol sa sinasabing arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito nga po kasunod po ng pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maaaring maaresto si de la Rosa. Yan nga daw po sa oras na maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court.
at magkaroon ng kopya ang Interpol. Idinadawit po ang senador sa kaso nga ng drug war lalo pat siya ang hepe ng PNP noon nang ito'y nagpatupad ng Oplan Tukhang. Dati na pong iginigiit ni De La Rosa na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. FM. Okay ba tayo?